motorcycle taxi rider na nag-viral matapos i-post ng kanyang naging pasahero na siya'y hold-upper. Nagpasaklolo sa inyong lingkod. Ang ending, siya nga ang nagsasabi ng totoo. Gusto ko lang po linawin na si Vicente po, which is yung rider, inosente po siya. Alamin ang buong kwento. Ano ang tsansang lumaki at mabuhay ng normal ang kambal na magkadikit ang katawan ng ipinanganak? O kung tawagan ay conjoined twins? Natatakot po kami kung ano po yung susunod na mangyayari. Hindi po kami sigurado, ganyan po. Kahit 61 years old na, naka-triplets pa. Ako po, si Romulo Perez, 61 years old. Matanda man sa patingin, naka-triplets pa rin. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo. Hindi ko naman kilala yung tao na yan, sir. Napakasinungaling niyo, ma'am. Pinabago ko yun ng tama dun. May pupuntahan daw po siya, sasamahan ko lang daw po siya, saglit lang na. Napako sa inyo, ma'am. Hindi ko akalain gaganito niyo ako. Na-hold up ako ng Move It Rider. Ganyan agad ang sinimula ng netizen na may username na Anin Kumia ang kanyang Facebook post noong May 28. 11:20 ng gabi, nag-book daw si Ann ng motorcycle taxi sa Cyberpark 2, Araneta, Cubao, patungong Telus McKinley Exchange sa Makati. May motor naman ang boyfriend niya, pero ayaw na raw niya itong abalahin dahil sa Rizal pa ito uuwi. Pagdating ng rider, hindi raw siya agad nakilala ni Ann dahil sa halip na red uniform o red helmet gaya ng ibang Move It riders, gray shift at blue helmet daw ang suit nito at naka-full face mask pa. Napagtanto na lang daw ni Ann na ito na nga ang binook niyang rider nang tawagin siya nito sa registered username niya sa app. Habang nasa biyahe, panay daw ang usisa ng rider kung sino yung kasama niya sa Cubao. Kwento pa raw ng rider na niloko siya ng asawa matapos niyang mag-OFW sa Canada. Sunod umanong napansin ni Ann na parang gumagawa raw ng paraan ng rider na mausog siya na mausog. Maya-maya pa, lumagpas na raw sila sa kanyang pinned destination. Dito na raw nagpanik si Ann at nakiusap na ibaba na lang siya ng rider kahit magbayad na lang daw siya ng extra. Umabot na raw sila sa Pasay bago nagdesisyon ang rider na ibaba si Ann. Pero kailangan ibigay daw muna ang bag niya. Sa post niyan, sobrang daming mahalagang gamit daw sa bag na natangay ng rider. Kabilang ang kanyang mga ID at 4,000 pesos cash. May naniwala, pero meron ding mga nagduda at nagalit. Isa na riyan ang mismong rider na tinukoy sa post niyan. Actually, sir, pinapasinungalingan ko talaga yung paratang sa akin, sir, kasi sa McKinley Access Things ko talaga siya pinaba. Di napigilan ni Vicente ang pag-iyak nang dumulog sa inyong lingkod sa Wanted sa radyo. Noong May 29 kasi, graduation ng panganay na anak niya. Magse-celebrate dapat sila kung hindi lang nasira ang buhay nila dahil sa isang FB post. Hindi ko rin alam, sir, kasi hindi ko naman kilala yung tao na yan, sir. Sa booking lang kami nagkakilala. Napakasinungaling niyo, ma'am. Pinabago ko yun ng tama dun. 134 yung pamasahin nyo. Nagbayad kayo ng 150. Susuklian ko pa nga kayo dapat, di ba, ma'am? Tama. Tapos, anong sabi nyo? Hindi, kuya, okay na yan. Nagpasalamat pa ako sa inyo, ma'am. Hindi ko akalain gaganito nyo ako. Para patas, inimbitahan na rin namin ang tinutukoy na pasahero. Siya ay si J. Ann Gadjane at nanindigan siya sa kanyang pinost sa Facebook. Ba't di mo kayo makatingin sa kanyang diretsyo? Ano po, parang every time like po tinatanong yung ganito, bumabalik po siya sa... Trauma. Punto por punto naming tinalakay ang nag-viral na aligasyon ni Jayan. Una, saan ba talaga siya ibinaba ng rider nung gabi ng May 28? Dumating po kayo sa Telus McKinley, Makati? Hindi po, sa may Pasay po. Sa pagitan po siya ng Kabayan Hotel
Tapos po yung katabi po ng Kabayan Hotel, para po siyang may mga yero. May sinasabi ba siya kung bakit hindi kanya dinadrop off doon sa... May pupuntahan daw po siya, sasamahan ko lang daw po siya saglit. Pangalawa, hinolda pa talaga siya ni Vicente. Ang sabi ni Jayan, nagbigay ng kondisyon si Vicente bago raw siya pababain. Sige ma'am, ibababa po kita pero kukunin ko po yung gamit nyo. Ang first thing that you must do is you shout, you run. Baka sinaksak ka. Dapat takbo. Huwag yung slow motion paglakad mo. Pero si Vicente, nanindigan, hindi niya dinivert ang biyahe. Katunayan, malinaw sa mismong records ng Move It na pagkatapos niyang mag-drop off sa McKinley, Makati, may pinikap na siyang kasunod na pasahero. 1 minuto lang ang pagitan. Sa tingin mo ba, papaspasin ko yung Pasay papunta ron sa panibago kong booking? May pangalan kayo. Hindi na po kasi makita yung pangalan niya sir, pero ito po yung booking niya sir, tsaka yung date. Pero doon sa Move It, nandun yung pangalan niya, nakalista. Siguro po, opo. At yun pwede natin tawagan at pwede mag-verify, pwede magtestigo. Pwede po. In your favor. Yes po. Sure ka? Opo. Muntik pa nga po ako matikitan dyan ng mga enforcer doon. Dahil? Kasi nag-counter flow up po ako eh. Nakiusap lang ako doon sa... Very good. Opo. I need that. Okay, good. Yun na lang sir yung inaantay ko sir. Kasi yun na yung pinakalapang ko sir na talagang lumiko ako doon. Hindi ko siya inilagpas. Lahat ng sinabi ni Vicente, pinatutuhanan mismo ng kumpanya. Behavior po ng app namin, no? Once na mai-drop off po ang isang pasahero, naka-indicate naman po yun, available din po ito sa lahat ng mga driver app na meron na mga rider ni Move It, na naka-indicate po doon na na-drop off na yung passenger po doon sa drop-off location. At ganun din po, may pumasok na booking, naka-indicate din po doon, 10 yung pick-up point at saka yung drop-off point na susunod na pasahero. Matapos ang insidente, parehas daw na apektuhan ang kabuhayan nilang dalawa. Kumusta naman po kayo sa inyong work? After po nun, hindi na po napasok hanggang ngayon. Si Vicente, nasuspindi sa Move It. Kaya ganun na lang ang kanyang hinagpis dahil nakakadalawang buwan pa lang mula nang iwan niya ang pagta-tricycle driver para maging motorcycle taxi rider. Sobrang tumumal na sir yung tricycle sa amin kaya naisipan kong mag-boundaryhan na lang ng motor. Hindi ko nga rin po alam kung paano kayo po-provide ngayon yung naipon na boundary. Hindi na natin patagalin. Umamin na lang kayo ma'am. Wala po akong kinuha sa inyo. Maayos po ako nagtatrabaho. Lumalaban po ako ng patas. Nagdesisyon na akong i-one-on-one ang dalawa. Hindi kayo mag-undergo ng lie detector test. Yes po. Kayo po sir, willing din. Opo. I'll give you the chance. Baka pwedeng ayusin na natin to nang wala na mapahiya at wala na makukulong. Mistulang nag 180-degree turn ang lahat nang solo kong makausap si Jayan. Is it safe to say na baka merong mga inconsistencies doon sa mga sinabi nyo kaya umaatras ka na lang? May mga bagay na hindi totoo. Opo. Ano ba kasi ang nagtulak kay Jayan na gumawa ng kwento na umabot pa sa puntong inakusahan niyang hold-upper ang isang pobreng rider? Nagtatanong po siya ng mga medyo bastos na. Yes po. Parang nananyansing. Opo, parang ganun. Masama ba kung sabihan ka na maganda ka, ma'am? Okay lang naman po, pero yung mga, kung ako po yun, hindi na po kita hiniwalayan kasi nagkaanak na tayo, ganyan. Parang hindi po siya okay sa akin. Sana hindi niya lang siya sinagot. Sana sinabi mo, uy, marites ka, drive ka lang kuya, wag mong pakialaman personal buhay ko. Bakit siya sinasagot? Hindi tama yung binigay niya sa yung serbisyo, yung natanggap mong service, kaya sama mo ng loob. Ayun, nakagawa ka ng ganitong klaseng kwento. Tama. Pero alam niyo, ma'am, sinira niyo yung buhay niya. Kaya nga. Next time, ma'am, huwag mong gawin yan. Kasunod ng pag-amin ni Jayan na kasinungalingan ang laman ng post niya, nagdesisyon akong pagharapin silang muli ni Vicente. Sa aming pag-uusap, meron po siya mga sinabi sa akin na lumilitaw nga po talagang gumagawa-gawa siya ng kwento. Number 1, pasensya na sir kasi marites ka raw. Sinasadya mo para makachancing, nababangga-bangga. Ay, hindi sir, hindi ko ginagawa. Yun yung dalawang dahilan. Yun sir, talagang sinabi ko yun kasi ma'am, may tsura naman talaga sir si ma'am. Sa Along Edsan na sir, talagang yung kalsada po dyan talaga alon-alon eh. Yung sinasabi niyang preno-preno, nandun na po kasi talaga yun, nagmamaneho ako eh.
Ang problema, hiram lang ang pinapasadang motor ni Vicente na ang tanging kapalit ay boundary. Pinapaalis pa sila ng kanilang landlord sa inuupahan sa San Jose del Monte, Bulacan. Paano na lang ang tatlo nilang anak na edad 11, 5 at 1 taong gulang pa lamang at ang kinakasama niyang nagdadalang tao pa. Yung mga anak ko raw, pinapakain ko ng nakaw. Nakakahiya sa mga kapitbahay tsaka sa lahat ng mga nakakilala sa akin sa lugar namin. Iniisip nila baka mamaya sindikato ka. Doon sa barangay namin, ngayon lang po ako nagkaroon ng ganitong issue. Hindi ko paano ba to? Ang kinakasama ni Vicente na si Jeanette, isang call center agent, 100% naniniwala na tagilid ang akusasyon laban sa kanyang mister. Hindi po hold-upper si mister. Sigurado po talaga ako dyan. Ang tagal na namin nagsama niyan eh. Never po namin pinagawayan yung pera. Lahat po ng kasin, lahat po ng nangyayari sa kanya, kinukwento niya sa akin. Yung pinabiyahe niya sa araw-araw, yun yung pangkain namin. Yung sahod ko, pambayad ng bill sa bahay. Kita niyo po yung bahay namin, tagpi-tagpi lang. Baon-baon kami sa utang. Nilakasan namin yung loob namin, iniwan namin kasi alam namin yung totoo. Ipaglalaban namin yung totoo. Sa puntong ito, tinablan na rin ng konsensya si Jean. Ang buong akala raw kasi niya, hindi naman papansinin ng Move It ang kanyang report. Normally, yung mga ganyang issue, pag nireport kay Move It, hindi naman po nila inaano, may help, lang sila. Pero yung mga ganyang issue po, hindi nila gaano pinapansin kasi yung mga nila, yung talagang matitindi po sa kanila. No, ma'am, pinapansin niya. Lahat po ng motorcycle taxi, they're very, very careful, especially when it comes to their reputation. Pinoprotektahan po nila ang kanilang negosyo, pinoprotektahan po nila yung kanilang rider at kanilang mga passengers. Pero yung kumpanya, madali makarecover po yun. Opo. Ang hindi na makarecover, mahirapan siya. Kung hindi natin mabawi ito agad, wala nang tatanggap sa kanya. Kahit na saan, kahit na tricycle, kahit kung ako tricycle operator, babalik sa paging tricycle driver, hindi ko na pagkakatiwala yung tricycle ko, baka hold up ulit, etc. Nagsisisi po kayo? Opo, sobra. Inisip ko po na paano pag sa akin po yung ginawa. So, buburahin niyo po yung post niyo? Opo, willing naman. Kaya ko naman pong mag-public apology pero sana po wag na po nilang po yung demanda or yung kaso po sa akin. Okay, good. Gusto ko lang po linawin na si Vicente po, which is yung rider, inosente po siya. Hindi niya po nagawa sa akin yung ganun pong bagay. Kasunod ng public apology ni Jean, minabuti ko ng tawagan agad-agad ang Move It upang makiusap na ibalik bilang rider nila si Vicente. Inosente yung tao nyo. No, pwede mo ba siya maibalik agad-agad? Sige po, Idol Sen, babalik po namin po agad siya. Thank you po. Thank you talaga. Manhid lang ang hindi maantig sa kwentong ito ng isang ama na nagsusumikap para sa kanyang pamilya pero muntik pang masirang kinabukasan ng dahil sa maling paratang. Kaya naman, tinodo ko na rin ang pagtulong. Magkano bang binabayad mo sa renta sa motor? 200 per day. Kung tingnan kita ng Honda Click. Thank you, sir. Thank you, sir. Magkano bang utang niyo? Magkano ba yung mga pamasay niyo? Akin na yung wallet ko. Bigyan kita sir ng 20,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ma'am, sa iyo ko papahawak sa misis. Salamat, sir. Salamat po talaga. Sige po. Okay, sir. Salamat po. Yan po yung mga abala, yung mga utang nyo. This is the time na bayaran yung utang nyo. At para sa mga anak nyo rin po. Salamat talaga, sir. Sige. And then, ito mo, shoes ni sir. Oh, sir. Bilan natin ng bagong sapatos si sir. Akin ang wallet ko. Medyas ni sir. Medyas. Yes, sir. Parang kami yan. Pangkindin. Pangkindin. Tuporte. Isang dosena medyas. Okay. Siniguro ko na rin na maging si Jean matutulungan para hindi na maulit ang kanyang maling nagawa.
Huwag po sana kayo magalit. Ano po? Meron kasing mga tao na tinatawag na bipolar. That is curable. Kung sakali man meron kayong ganong klaseng sakit, pwede ako makatulong dyan para magamot kayo. Pakonsulta kayo sa psychiatrist. Ngayon po, hindi ko rin po alam kung may babalikan pa po akong trabaho. Ayaw ko po sanang makulong. Ako po, kuya. Ako. Hindi po kasi ako Diyos eh. Okay na ako. Tawarin niyo na ako. Tumayo kayo, sir. Bawal po yan. Naman na pa. Ayaw. Tumayo ka. Tumayo kayo. Sige na lang. Dito ako. Tayo kayo. Kuha yan mismo ni Joy Gutierrez. Sumakay siya ng modern jeep sa multinational village sa Parañaque noong June 7, alas 8 ng gabi. Kakaupo lang niya nang biglang sumigaw si Manong driver. Literal na pinapababa siya ng tsuper sa jeep dahil mataba raw siya. Sunod-sunod na suporta ang nakuha ni Joy mula sa mga kapwa niya pasahero ng oras ding yun. Pero hindi raw kinaya ni Joy nang humirit ang asawa ng driver. Sabi daw po ay ayaw daw po ng kanyang asawa. Ayaw ng kanyang asawa? Opo. Bakit daw po? Bawal daw po ang mataba sa jeep po nila. Bawal Bumaba daw po ako. jeep? Opo. Kasi ako daw po yung nakaalitan po nila dati. Mistulang punchline tuloy ang sunod na linyahan ni Joy. Kaya raw niyang bayaran ng buong jeep. Subalit, hindi talaga natinag ang nanggagaliitin ng driver. Sinabi ko sa kanya, baba ka kasi ayaw ang misis ko sa iyo. Nakasagutan na kayo, ayaw ka na mag-away pa kayo ulit. Ayaw na ni Joy makipagtalo sa driver. Kalmado siyang bumaba. Subalit, mabigat dalhin ang kahiyang naranasan. May times pa rin po na naiiyak kasi naaalala pa rin po yung naririnig ko pa rin po yung mga sinasabi niya po sa tenga ko. Bakas pa rin ang trauma kay Joy na makausap ng News 5. Hindi lang kasi napakasamang biro yung ginawa ni tatay, kundi harap-harapang pangalipusta at panlalait sa isang tulad niya na nahihirapan sa kondisyong Polycystic Ovarian Syndrome o PCOS. Kapag may PCOS ang isang babae, hindi balanse ang kanyang hormones na nagdudulot ng irregular na buwan ng dalaw at pagbigat ng timbang. Yung una po na boses ni tatay, sakto lang po siya yung boses niya. Na habang tumatagal po, pagalit na ng pagalit, tapos patulis na ng patulis po yung tono ng boses po niya. Sumasakay pa rin naman daw si Joy ng jeep hanggang ngayon. Pero hindi raw niya mapalampas ang ginawa ng bastos na matandang jeepney driver maging ng kanyang misis. Dumulog mismo si Joy sa tanggapan ng LTFRB sa Quezon City at ipinablatter ang dalawa nang dahil sa umano'y unjust vexation o pagdulot sa kanya ng pagyamot. Lumabas na hindi lang pala nag-iisa si Joy. Simula daw po nung nag-viral yung kanyang video, dumami po yung mga natisimpatya sa kanya na nakaranas din ng parehong sitwasyon sa parehong driver. Tama po yun, sir. Hindi ko po tinatanggi yun. Na ikaw ang nagpapakuha? Sabi ko, ayan na naman yung babaeng mataba. Sinabi ko po talaga yun. So pag ako masasakay, sasabihin nyo rin mo yun? Hindi po, sir. Alam po kayo ng tawad. Kailangan po sa buong mundo, pangalan namin. Paano kami nanakagay? Wala kami hanap buhay. Sa nangyari? Mahingi na kami ng tawad sa buong mundo. Hindi nyo na yung pagkatao namin. Handa kami humingi ng tawad, sir. Handa dahil pa yung pagkakamali kami. Paano yung pagkakamali niya? Nagbitaw siya ng salita. Nakakaawa po na hindi sila marunong magpakumbaba at umamin ng nagawa nilang kasalanan. Ayon sa LTFRB, posibleng patawan ng multa na 5,000 pesos ang driver kung ito'y kanyang first offense.
10,000 naman sa second offense at 15,000 sa pangatlong pagkakamali. Kung pasaway talaga si Mamang Tsuper, makakansela ang kanyang prangkisa. Kaya paalala sa mga tsuper, bawal po tumanggi ng pasahero. Subalit, walang katumbas na multa ang kayang maibsan ang sakit ng dinulot ng pababastos kay Joy. Ina-expect ko po na magpapakumbaba po sila kasi hingi po talaga ng tawad. Salamat na lang sa Lord at hindi po ako ganun. Mas madali raw manalo sa loto kaysa sa mga anak ng conjoined twins. Yan ay ayon sa datos ng University of Minnesota, USA. Pero hindi ko masasabing nakajackpot ang mag-asawang itong taga Nueva Ecija. Mula Talavera, Nueva Ecija, ang mag-asawang sina Oliver at Jenaline Manuel. Nangarap silang dagdagan ng dalawa nilang anak na edad 14 at 8. Pero hindi lang isa, kundi kambal ang binigay sa kanila. Yun nga lang, may problema. Andun po yung natutuwa po kami dahil kambal po yung anak namin. Tapos nung nalaman nga po namin na dikit sila, andun po yung naghalo na po yung pakiramdam namin na nalungkot kami kasi magkadikit nga po sila. Nasa lahi ni Oliver ang pagkakaroon ng kambal. Pero ito raw ang unang pagkakataon na conjoined o magkadikit. Nung nalaman nga po na conjoined po, ini-refer po ako doon sa Perinat na OB. Sa mga high-risk pregnancy na mga OB po. 1 million po yung hinihingi po namin, hinihingi po nila na pinaghahanda po kami. Tapos sinabi po namin na wala po kami kakayahan na mag-provide po ng ganun kalaki. Tapos nagsabi po yung OB na ni-refer po kami dito agad sa PGH. Hindi nagdalawang isip ang mag-asawa. Sinunod nilang payo ng OB at binuno ang 4 na oras na biyahe papuntang Philippine General Hospital sa Maynila. Sakto naman ang pagdating nila. Manganganak na pala si Jenaline. Nung time po na magpapa-check up lang po ako, nung chinek up po ako, nagli-labor na po pala ako. Ano pa lang po ako noon? 31 weeks. 31 weeks. Tapos nung chinek up po ako, inadmit na po ako kaagad. Nung pagbiyahe po, sa pagbiyahe po namin, doon po ako na parang natagtag. Pagdating po ng ospital, nakita po nila na nagli-labor na pala ako. April 8, isinilang ni Jenaline via cesarean section sina Olivia Faith at Gianna Faith. Magkadikit, mula dibdib hanggang sa tiyan ang dalawa. Naawa po kami kasi nakikita nga po namin na ganun yung baby. Andun po yung masakit po sa amin bilang magulang nga po na conjoined po yung magkadikit po sila. Tapos natatakot po kami kung ano po yung susunod na mangyayari. Hindi po kami sigurado, ganun po. Pero nagtitiwala na lang po kami sa Panginoon tsaka sa mga doktor po na nakahawak sa kanila. Wala naman po kaming magawa kasi yun naman po yung pinagkalaw sa amin. Kundi tanggapin po sila. Gawin po yung makakaya po namin para ma-survive po sila. Ang problema, premature babies ang kambal. 7 months lang sila noong isinilang. Kaya kailangan nilang manatili sa Neonatal Intensive Care Unit ng PGH. Alam naman natin na maraming problema ang isang batang kulang sa buwan, ano? Ang pinaka-problema mo kapag ang baby kulang sa buwan, bukod doon sa size, hindi pa immature pa lahat ng organs niyan, immature ang lungs niyan, immature ang puso niyan, yung mga intestines hindi pa ganun kagaling kumana at napaka prone to infection, no? Very immunodeficient pa sila eh. So pagka premature ang isang baby, hindi lang, lalo na conjoined with premature, so hindi lang yung pagiging conjoined ang problema, kung hindi yung problems associated pa with prematurity. Nilimitahan ng ospital ang oras ng dalaw ni Tatay Oliver mula 4 to 6 p.m. Si Nanay Jenaline pinahintulutang pumirmi sa Neonatal Intensive Care Unit o NICU para maturuan na rin siya ng mga nurse ng tamang pag-aalaga. Siyempre, bilang nanay po, kinakaya po kasi gusto ko rin po silang mahawakan. Kahit nahihirapan ako, ingat lang po. Sa pagpapalit po ng diaper, doon lang po sa mismong ano po nila, yung higaan po nila, doon na lang po ako nagpapalit sa kanila ng diaper. Pero pagkarga, as in, ingat-ingat, isang ulo muna, tas
sa puwitan na po gano'n, gaganon ko na po sa akin dito. Challenge ang pagpapadede sa sitwasyon ng kambal. Kung pang-pump, ini-sterilize ko po muna bago po gamitin. Tapos dito po ito po yung ginagamit ko na lagayan po. Kailangan po maka 200 ml po ako sa isang bag na ganito. Kasi yung feeding po nila 50 ml na po kada 3 oras. Kada 3 hours po, dumidede po sila ng 50 ml. Kaya kailangan po, nagdadala po ako araw-araw kasi madalas na po silang padidehin. Nakituloy muna mag-anak sa atin ni Oliver sa Quezon City para may panggastos. Kahit papaano si Oliver, nagtitinda siya sa pwesto ng kapatid sa Muñoz. Ngayon, lampas 1 buwan na sa ospital ang kambal at stable naman ang kanilang kondisyon. Base sa unang ginawang CT scan, wala silang organs na magkadikit. Yun nga lang, may napansin daw ang mga espesyalista. Ang huli po lang nilang sinabi, ipapauwi po muna. Tapos mga 3 to 4 months, 5 months, ganun, dapat daw po yun po yung pag-oopera sa kanila. Tapos biglaan na lang po, nung Sabado po, napansin ko, nung kinakarga ko po sila, hinihingal po yung isang baby. Tapos nagsabi po ako sa doktor na bakit po ako nihingal. Nung hinihingal, yun po, nag-decide po sila na iswero ulit, i-oxygen po ulit, tapos anuhan daw po ng antibiotic, i-antibiotic na po sila, kaagad silang dalawa po, pero yung isa lang po yung hinihingal. Kumbaga parang pagsasabay na po nila para maagapan daw po yung kasi hindi po malayo na magkahawaan po sila kasi magkadikit nga po, magkaharap sila. Yun po yung nangyari. Tapos sinalinan po ng dugo yung hinihingal, yung may pneumonia. Nagka-pneumonia po kasi sila. Ano kayang buhay ang nag-aantay sa mga kambal na ipinanganak na magkadikit? Abangan yan sa aking pagbabalik. Ayon sa datos ng University of Minnesota, USA, 60% o 60% conjoined twins ang hindi na pinapanganak ng buhay. Ang tanong ngayon, kailangan ba dapat silang paghiwalayin? Base sa mga nahukay na ceramics mula noong unang panahon, na-trace sa taong 300 AD ang pinakaunang record ng conjoined twins. Ayon sa mga eksperto, basta may kambal sa pamilya, may tsansa na isa sa salinlahi nila ay magiging magkadikit. Ang conjoined twins, identical twinning siya na hindi nabuo. No, hindi na kompleto yung paghihiwalay nung twins. So, ang usual na twinning from conjoined twins, yung mga talagang may family history ng twins. Wala masyadong prevention. It's just like knowing na it runs in the family. Byzantine Empire naman ang unang napaulat na may pinaghiwalay na conjoined twins. Namatay kasi ang isa, kaya ginawa ng paraan ng mga doktor na ihiwalay yung buhay pa. Ganito rin ang nangyari sa sinasabing pinakaunang conjoined twins sa Pilipinas na sina Lucio at Simplicio Godino. Ipinanganak sila noong March 8, 1908 sa Samar. Umabot sila ng 28 years na magkadikit. Pero taong 1936, tinamaan ng rheumatic fever si Lucio na kanyang ikinasawi. Tagumpay na nahiwalay sa kanya si Simplicio. Yun nga lang, makalipas lamang ang 1 buwan, pumanaw na rin ito. In history, in the 19th century, hindi naman nasa-separate ang mga conjoined twins. Merong mga sineparate pero late na, hindi na maganda yung results nila. But over time, syempre gumaganda ang care natin . Ngayon, mas advanced na ang teknolohiya. Sa Philippine General Hospital, mahigit 30 na ang bilang ng conjoined twins na tagumpay na napaghiwalay at nabuhay ng mas matagal. Ang Pilipinas, dahil medyo nakapag-publish na tayo ng ating mga researches, no? Yung ating nire-report natin, yung mga experience natin sa conjoined twins, nami-mention na rin tayo sa mga libro, no, na large series ng conjoined twins.
So, hindi nga kaila sa ano, no? Meron na nga mga pasyente natin na natatawag pa sa Saudi Arabia, sa Taiwan, dahil gustong-gusto rin nilang magkaroon ng experience sa conjoined twins. Wala sila eh. At tayo meron. So, minsan nagkakaroon ng ganong connection. So, in terms of experience, kayang-kaya natin. Walang problema sa kaalaman, walang problema sa kakayanan. Yun nga lang, napakaraming pasyente sa bansa. 1,500 beds lang ang kapasidad ng PGH na itinuturing ng pinakamalaking tertiary hospital sa bansa. Ito rin ang kaisa-isang National Referral Center para sa tertiary cases o yung mga hindi pangkaraniwang medical situations. Dahil sa sitwasyon ng ating healthcare system, may mga pagkakataong ipinapadala sa abroad ang ilan nating conjoined twins, tulad na lamang ni na baby Aisha at Akiza. Si Aisha may cleft palate pa. Pinili sila mismo ng Saudi Arabian government na maging bahagi ng isinasagawa nilang pag-aaral kapalit ang libreng separation surgery. Pioneer ang Saudi sa larangan yan. Isinailalim sa 5-stage operation ng kambal. Makalipas lamang ang 3 linggo, makakauwi na ang dalawa na magkahiwalay ang katawan pati na ang atay. Each one has a part of the liver, and each twin has a part of with its own ducts. And from our past experience, it should grow up in the coming year or two to cover the shortage of tissue. Sobrang saya po. Nung nalaman namin na hiwalay na sila, hiwalay na yung nila, yung liver. Hindi po kami makapaniwala kasi parang ang dali lang. Palakpakan yung mga tao doon, kami naman nag-iiyak kasi hindi namin alam yung namin. Sobrang saya po. Hindi po talaga ma-explain yung saya namin ngayon. Habang nasa PGH sina Olivia at Diana, tuloy-tuloy ang test na ginagawa sa kanila ng mga doktor. Dito lumabas ang kinakatakutan ng mag-asawa. Yung isang baby merong matinding sakit sa puso. So yung matinding sakit sa puso niya, definitely kakailanganin pa niya ng surgery after the separation. Hindi mo siya pwedeng gawin yung separation habang magkadikit sila. Kasi mali orientation, naka-side view eh. Inulit ang CT scan sa kambal matapos makumpirmang may sakit sa puso ang isa sa kanila. Yung initial workup, ang tingin is hiwalay na hiwalay yung puso. So medyo sabi na, uy, okay kung hiwalay ang puso. Pero merong nagdududa. Parang meron siya nakikitang buo. So may ginawang special CT scan last Saturday. Merong binabasa yung radiologist na mukhang magkadikit sila sa ibabaw ng puso. Yung top line mukhang magkadikit. Ang problema, dinapuan pa sila ng pneumonia. Ginamot at inalagaan naman sila sa PGH. Makalipas ang 1 buwan, gumaling din ang kambal. Pero tinapat daw sila ng doktor na maaring isa lang kina Olivia at Diana ang makakaligtas kung sasailalim sila sa operasyon. Sabi nga natin, pagka nag-decide tayo na kailangan sila operahan, merong reasonable expectation na one at least, if not both, will survive. Kung sakaling emergency separation. We give the risks and benefits to the parents, and if acceptable sa kanila, I'm sure they will allow it, but if they feel that the risks are too much or they cannot bear the risks, siyempre, di ba, final say pa rin naman sa Pilipinas is the parents. Naghalo-halo na po yung nararamdaman namin, may takot, andun na po lahat yung pangamba na ano po yung mangyayari sa kanila kasi parehas po naming anak yun. Ang hirap pong, syempre, mahirap pong papiliin ka kasi sariling anak, tapos ganun papipiliin. Tapos nagdadasal na lang po talaga kami, nanampalataya na lang po kami talaga na ang magiging result po sa MRI ay pwede po silang paghiwalayin para po lumaki po sila na normal. Sa huli, pinayuhan ng doktor sina Tatay Oliver at Nanay Jenaline na palakihin muna at palakasin ang pangangatawan ng kambal sa labas ng ospital. Hanggat nananatili raw sila sa NICU
maaring mahawaan ng iba pang mga sakit sila. Linggo-linggo silang pinapapunta para sa check-up. Nang problema tuloy ang mag-asawa. Kaya nga po sabi ng doktor sa amin, manap kayo eka ng maupahang titirhan ninyo na komportable ang babies. Kasi eka, pagka inuwi nyo ng Nueva Ecija yan, malayo. Kada next week ba? Kada kalinggo daw nga po, ibabalik po doon. Daw po sa ospital ngayon. Para check-upin. Para check-upin. Kaya eka, mas maganda. Sa malapit. Mas malapit dito. Saan po ba dito yung may paupahang bahay? Ito po, sir. Ito po. Salamat po. Dali-daling kumilos ang aming team para maihanap ng komportableng matutuluyan ng mag-anak na malapit lang sa PGH. Ngayon, wala pang 10 minutong lakad, mararating na nila ang ospital. Masaya po kami. Opo. Hindi na namin po problemahin paglabas ng bata. Meron na kami kaagad tutuluyan. Sagot na rin namin ang kanilang renta, maging ang 1 taong supply ng diapers ng kambal. Maraming salamat po sa 100,000 na ipinagkaloob po ng Bingo Plus Foundation. Papasalamat po kami ng marami sa inyo. Maraming salamat po sa Bingo Plus Foundation sa inyong naging tulong para sa amin. Salamat po. Kami po ay nagpapasalamat kay Senator Idol Raffy Tulfo sa pagtulong niyo po sa amin mula umpisa. At maraming salamat po dahil nakahanap na po kami ng bahay na matitirhan po. Inaantay na lang po namin yung paglabas po ng kambal at meron na po silang tirahan na komportable po sila. Sa Lampin na sponsor po ng diapers ng aming kambal. Maraming salamat po. Senator, maraming salamat po Idol Raffy sa lahat ng inyong naging tulong sa amin. Lubos po ang aming pasasalamat sa inyo. Salamat po, Idol. Salamat po. At upang matulungan ang mga magulang na tumibay ang loob para sa lumalaki nilang pamilya, minabuti ko na rin ipakonsulta sila sa isang psychologist. Handa kayo ron? Hindi po. Hindi ko kaya. Parang hindi ko po kaya. Mahirap po, di ba, Dok? Kasi dalawang anak ko po yun. Mahirap po para sa akin. Kaya nagtitig positive na po ako sa MRI na gagawin na sana clear po yun. Napag-iwalay po talaga sila. Okay. Kaya ako sinasabi sa inyo na diretso niyong masabi ngayon yan. Kasi hinahanda ko kayo. Wala kasing oo, may Diyos tayo. Walang imposible sa Diyos. Pero, siyempre, hindi naman natin alam kung ano talaga yung plano para sa mga bata. Isa lang ang gusto ko na maintindihan nyo, na since naiintindihan nyo yung sitwasyon, sabi nyo, naiintindihan nyo na pwede mangyari yan, gusto ko rin naman na isaisip nyo na kung mangyayari man yun, yung hindi magandang yun, siguro, may mas maganda yung paraan kung paano mo mapapalaki na hindi mo dapat pagsisihan yun. Hindi nyo kasalanan yan. Kasi pag tinignan mo yung history pag tinignan nyo yung history kung paano nagkakaroon ng conjoined twins, walang may gusto nun. Nakitaan ni Dr. Camille Garcia si Nanay Jeneline ng mga senyales ng postpartum depression. Kailangan din daw bantayan at himukin pa si Tatay Oliver na magbahagi ng kanyang damdamin. Sa assessment ko, dahil nung sinabi ko nga sa kanila, mas mabuting ilahad nila kung anong sinabi ng doktor nang hindi wala silang tinatago kung ano may pagkakaintindi. Malaking factor yung nagsasalita. Pero dito, makikita natin si tatay, si Oliver, hindi nagsasalita. So, mas masabi natin na mas siguro aabot ito sa punto na mas emosyonal at mas sensitibo si Oliver. Kaya kung sakasakaling may mangyari, sa ngayon hindi pa niya, talagang siya yung tao na hindi magsisink in sa kanya. Alam niya na positive lang ako. Ang nakakalungkot lang dyan, kasi pwedeng pag ito hindi magkaroon ng follow-through, halimbawa may mangyari sa kambal,
yung possibility na tinatawag nating post-traumatic stress disorder pa pwedeng mangyari sa kanilang dalawa. Or kung hindi man, magkakaroon ng clinical depression dahil doon sa pangyayari. Mahirap tanggapin pero kinakailangan talaga na kahit pa paano gumawa sila ng paraan na maging emotionally and psychologically stable sila for the meantime. Ngayon, mas positibo na mag-asawa na malalampasan nila ang mga pagsubok. Para sa akin po, parang yung pagkatapos po ng pagbibigay po niya ng advice sa amin, parang gumaan po yung loob ko kasi wala pong imposible sa Diyos na lahat po ng mga problema hindi naman po ibibigay ng Diyos kung hindi natin kayang lampasan. Doon na lang po kami kumakapit, nananampalataya na lang po talaga kami sa Panginoon na malalampasan po namin yung pagsubok po na ito. Kwentong kambal pa rin ang aking susunod na report. Pero ano ngayon kung kambal? Kakaibang istoryang kambal ito na aking sasabihin sa aking pagbabalik. Kahit ugod-ugod na, kaya pa rin kayo makabuntis ni Adan? Hindi sa lahat ng pagkakataon. Habang tumatanda, lumilid daw ang kakayahan ng isang lalaki na magkaroon ng baby. Base yan sa research ng fertility.org. Pero itong si Lolo, 61 years old na, nagkaanak pa rin. Not one, not twins, but triplets. Ngayong Father's Day, viral sa social media ang 61 years old na tatay na kahit senior citizen na, tila hindi pa rin patatalo. Naka 3 points kasi si Tatay Romulo. Pero hindi sa basketball kundi sa kanyang mga anak. Ako po si Romulo Perez, 61 years old. Matanda man sa patingin, naka 3 points pa rin. Mahigit 1 taon pa lang na nagsasama sina Romulo at Cecilia. Kaya ganoon na lang ang gulat at pasasalamat nila nang malamang nabiyayaan ang tamis ng kanilang pagmamahalan. Nang hindi lang isa, hindi rin dalawa, kundi 3 supling. Sa madaling salita, triplets sagad, 2 babae at 1 lalaki. Si Althea ang panganay, iyakin pero napaka-cute. Si Athena naman, malikot at bibo. Habang ang bunsong si Alteo, madalas tahimik lang. Sobra silang 3 magsabay. Yung talagang makulit, yung babae. Pero yung lalaki, tahimik naman. Basta may didi, kaya sabi ko, buti itong anak kong lalaki, kung talagang mabait. Yung talagang babae, sobrang lipkon nila. Pag umiyak na hindi mo sila mapatigil. Busog sila, talagang ayaw nilang titigil na talagang iyak na iyak. Nagtatako, wala naman silang sakit, ganun. Pero gusto nila, pag hinawakan mo yung isa, silang 2, yung babae. Kasi yung isa may nag-aalaga yung hipag ko dyan. Kasi edad ko na ito, nagtataka ako dahil bakit nakagawa pa ako ng mga 3. 5 buwan pa lang nabuntis si Cecilia. Lumabas na sa ultrasound na triplets ang kanyang dinadala. Nabigla ako nung naano ko sa ultrasound. Dahil wala akong trabaho, yun lang. Nakikipag-upa lang sa palay, ganun, bungutan. Hanggang sa gagaw-gagaw kami ng yung kaing. Hanggang ngayon, yun lang pinagtatagaan namin na yung pambili ng mga gatas, pampers. Nagkakilala raw sila Tatay Romulo at Nanay Cecilia sa bukid. Pareho silang nabalo sa kanilang unang asawa at dito nila natagpuan ang isa't isa. Nagkilala kami nung bago itong taniman ng palay. Nagbubuno kami ng punla, ganun. Tapos, kwento-kwento. Usapan namin na kaming liligaw ko siya, ganun. Pwede pumayag naman po. Pumayag naman siya. Kaya balo din ako balo din siya.
Nagkabuo kami ng mga pamilya, itong 3. Pero dumaan sa pagsubok ang kanilang late bloomer na pagmamahalan. Hindi tanggap ng mga anak ni Nanay Cecilia sa unang asawa ang pagsasama nila ni Tatay Romulo. Ngunit nang mabalitaan na triplets ang magiging anak nila, aba, nag-uunahan pa ang mga ito na tumulong. Ang panganay na anak ni Nanay Cecilia na si Abigail ang tumutulong sa mga gastusin at ang iba tumutulong naman sa pag-aalaga. Kapag tulog ang mga bata, gumagawa sila ng basket bilang kabuhayan. Gumagawa ng ito, kaing, hanggang sa ito na, pinapalaki ko yung mga bata kasi hindi ako makapaghanap ng ibang trabaho kundi kaing lang, parang stay ako rito medyo ang lang yung mahal din ang kawain dito mo. Kaya pinagtatagan lang namin, may kunting tubo, ayun ang pinagtitisan namin, gano'n. Walang tigil, araw-gabi. Pagtulog na yung mga bata, ayan, magpapapat ako ng kawayan. So, pagising, tatakbo, padidiin. Ayun po, pag natulog na sila, balik naman uli. Ayun po, ma'am. Dahil iniisip ko yung araw-araw na namin, budget. Kaya palaging puya. Kuminsan lang ako yung mga wala kaming ulam-ulam, yung chichira na bangus, pinagtsatsagaan ko yun. Dahil parang makaraos lang ako ng kunting gutom. Isis ko, nagtsatsaga lang kami sa misan yung ng kangkong. Kung ako sa bukid, inuulam namin. Masaya sina Tatay Romulo at Nanay Cecilia sa pagkukusang loob ng kanilang mga anak. Pati mga kapitbahay, nakikiambag na rin. Papasalamat ako sa mga kapitbahay ko. Ganun po hanggang ngayon, wala pang puro puyat. Ang inaabot ko, nagsimula nung sila lumabas. Kung ano-anong wala kami, kung mayroon sila naman ang maghanap. Kasi di ako makapagtrabaho dahil 3 inaalagaan ko. Ito lang. Tulog yung isa, gagawa ko ng kaing. Ganito lang po. Marami nagpapasalamat ko sa kanya, mga kapitbahay ko na tumutulong sa amin. Buti nga yung isa, ako na kapatid ko dito na pag umiyak yung silang nagsabay, kinuha ko yung isa. Talagang sobrang hirap. Subalit, aminado silang hindi ito sapat. Katunayan, halong lungkot at pangamba raw ang nararamdaman nila sa araw-araw na pagtaguyod sa kanilang mumunting pamilya. Lalo ngayon, 6 na buwan na ang triplets. Basta sabi ko sa kanya, misis ko, ganito, palaki natin basta mapalaki sila ng mahusay. Basta kayang-kaya natin yan dalawa. Tulong-tulong naman tayo. Upang maibsan ang hirap na dinaranas nila Tatay Romulo, nagpaabot kami ng konting tulong. Siniguro naming sapat ang mga kahon ng gatas para sa ilang buwan ng triplets at kanilang mga vitamins. Nagbigay na rin kami ng groceries at bigas. At hindi pa dyan nagtatapos. Nagbigay rin tayo ng 1-year supply ng mga diaper para sa mga chikiting. Salamat po dahil Mr. Rapidaw po. Maraming tulong niya po sa amin itong mag-asawa sa mga anak ko. Pinamigay po niya ngayon sa inyo po. May sorpresa din po siya para sa inyo. 1-year supply po ng diaper para sa mga babies po. Pangako naman ni Tatay Romulo at Nanay Cecilia, patuloy na lalaban para sa kanilang pagmamahalan at sa kanilang 3 anak. Papasalamat ako dahil medyo gumaan ang loob ko dahil nakapunta kayo rito na ito. Maaari yung mga bata, ng mga gatas nila. Salamat kung mayroon po. Bata may matanda, naka 3 points pa rin.
Basta, taga-taga lang po. May kasabihan na kahit sino pwedeng maging ama. Pero hindi lahat ng ama pwedeng tawaging tatay. Sana po ay natuwa kayo sa kwento ng dalawang dakilang tatay na tampok natin ngayon. Happy Father's Day po. Ako, ang kapatid mo, Rafi Tulfo, kayo ang idol ko.